treatment, sir. Ano po nangyari? Sir, ano nangyari? Nandito po ang doktor ni former President Duterte, si Doc Agnes, at dalawa pang doktor. Constitutional right po ng bawat Pilipino unahin ang medical. May procedure po siya bukas, kaya po siya dito, may dala kaming ambulansya. Hindi kami pinapasok. Hindi namin alam, hindi kami pinapasok. Hindi kami pinapasok. Hindi kami pinapasok. May order po. Sinabi ba sa inyo, Senator, kung nasaan si Presidente? Sinabi ba sa inyo kung saan siya dinala? Dinala na nila eh. Saan po siya? Hindi namin alam. Hindi namin alam. Hindi namin nakita. Senator, ano po yung sakit ni Presidente? Marami po siyang sakit. Mag-80 years old na po siya. March 28, mag-80 years old na po yung matanda. You wanted to bring him to... Alam nyo, kawawa. Alam mo, Kawawa hindi yung... ko alam kanina, kausap ko si General Marbil. And sabi niya sa akin, bilang counsel ni President Duterte, isasama ko doon sa Coster kung dadalhin siya sa Krame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Ginawa lang kami sumama. And that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laki paglabag nila. Oo. Dating Pangulo ngayon? Nasa Krame po ba ngayon si dating Pangulo? Yun ang sabi sa akin ni General Malbil. Si General Malvin po ang kumuha. Siya ang kausap ko kanina nung pagdating ko dito. He was arrested with Siya pa nga nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinaw, yung may hawak ng alleged warrant. Pero tinignan ko, wala namang warrant of arrest dun eh. Pero may sinerve ano yung sinerve? Ano yung sinerve, sir? Document lang. Oo. Nakalagay lang ng document that there is an order regarding President Duterte, pero there is no warrant of arrest. Ano yung nakalagay, sir? Ha? Document, ano yung nakalagay? Basta ko lang, it's just plain document na nakalagay ang pangalan ni former President Duterte at sinasabi doon, age niya, anong residence niya. So tinanong ko siya, nasa lang warrant of arrest. Sabi niya, nandun. Pero hindi pa naman pinapakita. Senator, sabi niyo po ba ito ni Presidente? Kung ano yung bala, kung ano yung gagawin, this happens. May mga abogado po siyang kasama. Si former Secretary Medjaldea at iba pa, no? So, antayin na lang po natin. Importante sa akin dito ngayon ang Doc Agnes, importante sa amin yung kalusugan ni Pangulong Duterte. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. Yan naman po pinangako ko. Kaya Pangulong Duterte yung tutukan ng kanyang kalusugan, kanyang pagtanda. Nakita niyo siya? Hindi ko po nakita. Nakita ko lang sa video. Alam niyo po kung saan dinala? Hindi pa namin alam. Yun po ang aalamin pa namin ngayon at hanapin namin. And of course, sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte. He is 80 years old na po. 80 years old na po si Tatay Digong. At ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. Surprised ba kayo, sir, dito sa arrest na ginawa ng PNP upon arrival? In-expect na po natin to. Marami na po kaming naririnig ng mga nakaraang araw. Sabay po ba kayong dumating? Hindi po. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Okay. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hanggang VIP, sir? Hindi kami pinapasok. Hindi kami, mga doktor niya, kasama, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan kong, ang hinahon muna kayo, antayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas
at maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Pakilinaw, anong estado ngayon? Inaresto o hindi? Hindi ko po alam. Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. Kaso, upon arrival ba, Sen? Upon arrival po. Hindi ko kami magkasama. Nagbalikan lang po ako nung overnight lang po ako. Detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? To me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Kung general naman kayo, alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinacharge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo na. And then, hindi pa kayo na, ano na, ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano ba naman to, sir? Sir, There's naman doon blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Kaibigan tayo, galing ka po gobyerno.